So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another video. And for today's video, pag-usapan natin ang Oppo A6C. Sulit ba talaga itong i-purchase ngayong 2026? Tara, check natin. So ayan, for today's video, ayan, i-quick review natin itong Oppo A6C. So since double number sale, marami naghahanap ng budget smartphone today. Meron ako marerecommend nga sa inyo, which is itong smartphone na to. So sa video na to, titignan natin or pag-uusapan natin yung overall specifications nito, kung sulit nga ba talaga siya for its price. Pero pinaka main question, magkano nga muna ba ang suggested retail price nitong si Oppo A6C? So ito, when it comes sa SRP niya mga idol, medyo mataas ang SRP nito, too good to be true. 13,000 pesos, and even for its sale price, 10,500 na lang siya. Pero ang magandang balita dito sa ating video, okay? So i-check natin sa online official store mismo ni Oppo. Mura nyo lang po makukuha ang Oppo A6C. Ayan na po. So, yung 4GB, 128GB of internal storage niya, very affordable na lang. Nasa 6,000 pesos na lang siya. Again, yung SRP niya is nasa around 10 to 13,000 pesos. Yan yung possible price na pwede siya makuha sa mall. Pero dito sa online store, official store to ni Oppo, dito kayo, sa Oppo mismo kayo bibili, pwede siya makuha at around 5 to 6,000 pesos. And that is a 4GB, 128GB of internal storage niya. Napakamura mga idol. Kaya dito ko lang kayo parati pinupush bumili sa online para makuha nyo ng napakagandang deal itong Oppo A6C. At yun nga, ang laki ng tapyas, di ba? And totoo naman na ito naman talaga yung perfect or tamang presyo nito compare sa kanyang SRP. I don't know why kung saan sila naka-generate ng ganong SRP tapos ganun lang yung specifications. Buti na lang may sasalba sa inyong mga online stores at dito kayo galing sa video natin, di ba? May voucher pa kayong makukuha. When it comes sa display nitong si Oppo A6C, meron siyang 6.7 inches. It's an IPS LCD display with the resolution of HD Plus 720p resolution. Ang pinakamaganda dito sa device na to is yung kanyang nits of brightness. 900 nits of brightness, napakalaking tulong sa mga consumers natin na gagamit ito more on outdoor, di ba? So usually yung mga iba nating consumers, outdoor activity talaga ginagawa or parating nasa labas. Yung iba, yung mga lumang smartphone nila, medyo mababa yung brightness level, gumagano'n pa sila, hindi nila makita. Pero dito mga idol, hindi na kayo ma-hassle gamitin yung kanyang display dahil mataas ang nits of brightness. And I think, yan na yung parang nagiging competition ngayon ng mga brands, especially for an entry-level smartphone. Pagandaan sila, pataasan sila ng nits of brightness. Alam nyo kung bakit? Kasi karamihan ng mga bumibili ng ganito ginagamit sa trabaho, especially for navigating. So, syempre, kailangan pag nagna-navigate kayo, pag direct ang araw, kailangan nakikita pa natin ang display at mapoprovide po yan ng Oppo A6C. Syempre, good news din dito, ang operating system po nito out of the box is Android 16 na with ColorOS 15. Ito ang natuwa ko sa A6C. Mura lang siya sa online, pero ang design niya pang Reno na. Tignan nyo yan, no? Kaya makita sa video natin. Ayan, may feather design siyang ganyan, kaya nga siya tinawag na feather white. In fairness, for the design and aesthetic nito, paniguradong napakalinis, di ba? So, kung bibili kayo ng A6C, I suggest go for the white, very clean looking. Yung kanyang texture is okay, very comfortable naman siyang hawakan, pero isa lang napansin ko, medyo mataba siya. Ang taba niya mga idol, ayan, no? So, hindi siya slim smartphone, pero hindi naman po siya mabigat. Diyan na ngayon papasok yung battery nito. Since hindi siya ganun ka-slim, malaki kasi battery niya. It's 7,000 mAh battery capacity. Pero yun lang na yung iba kasing mga smartphone na may 7K manipis eh. Ito, hindi na maintain yung slimness niya. Pero importante yung battery at hindi siya mabigat. Yun ang pinaka-importante, hindi siya mabigat mga idol. Kasi syempre yung mga iba nating consumers na hassle bibitin yung mga smartphone nila pag mabigat. At dito, hindi naman kayo ma-hassle. Yun na nga, battery. Yung battery niya napakalaki, perfect na perfect gamitin all day. 'Di ba? Baka nga may sukli pa yan or magamit nyo pa siya kinabukasan.
Pero depende pa rin yan sa inyong paggamit. Kung basic task, navigating lang, online selling ka lang, panigurado nga abot na isang araw yung battery na itong device na to. Pero may catch, yung charging rate. Mababa po ang charging rate na ito. It's 15 watt charging rate lang ang i-offer ng Oppo A6C. So, yan yung isang sacrifice nyo dito para ma-achieve yung kanyang very outstanding battery capacity, yung kanyang crappy na charging rate. Pero syempre, yung iba, kaya naman mag-adjust dyan, maghihintay na lang sila as long as yung smartphone nila matagal malubat. The protection itself is IP64 water and dust resistant. So pagdating naman sa camera neto, meron tayong 13 megapixel main camera. Pero makikita nyo yung design niya is mukha siyang triple rear camera system. Hindi po. In reality, isa lang po ang kamerang talagang gumagana dyan legit, which is itong nasa taas. Ito flash, ito basurang camera. I think hindi nga siya camera eh. Parang sensor lang siya. O, black lang siya eh. So, ito lang talaga yung lente ng camera niya na 13 megapixel. Pero in fairness for the Oppo A6C, sa indoor shot pa lang maganda na yung quality niya. Again, it's 13 megapixel pero makakapag-provide naman sa atin to ng outstanding camera performance. At napaka-importante po niyan sa isang mobile device ngayong 2026. Hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel. Panigurado, yung 13 megapixel nito, maraming matatalo na 50 megapixel sa kanyang price point. At ito pa nakakatuwa, 5 megapixel lang siya, malinaw din yung camera niya sa front. Yun dun ako nabilib kasi usually mga natatry kong 5 megapixel, super ano na sila, super madami ng noise. Pero dito mga idol, ayan o, outdoor shot siya, malinaw ang front cam din netong si Oppo A6C. Hindi ka pa mahulog. Netong si Oppo A6C. Ayan, no? So, ayan. Indoor. In fairness, malinaw siya. Meron tayong sample ng outdoor. Malinaw din, mga idol. So, magpapakita pa ako ng more on photo samples niyan sa ating full review. Pero, in fairness naman, natuwa ako sa camera performance nito. Even though meron siyang mababang mga megapixels, nakapag-provide naman siya sa atin ng mga outstanding photo qualities. I know, yung mga ibang consumers magiging skeptical sa processor nito. Ito na yung talamak ngayon na processor sa mga entry-level or budget smartphone ngayon is Unisoc T7250 processor. So, yung processor na yan, real talk, hindi naman po basura na processor yan. It can do the job, especially sa mga light gamers lang or mga light user. Hindi po siya literal na mabagal na processor. Hindi rin siya mabagal mag-open ng mga applications. Yun ang importante when buying a smartphone. Dapat sa basic task pa lang, hindi na basura ang performance. At yun, yung Unisoc T7250, okay na okay po performance sa mga basic tasks. At okay na okay rin ang kanyang presyo for this kind of smartphone today. And nakapaglaro pa ako sa Unisoc T7250 sa mga ibang brand, including yung mga popular games ngayon, ML, COD, and Genshin nga, nakapaglaro pa ako yan in fairness. May mga frame drops pero nagulat lang ako na nakakaya niya, nararan niya, kumbaga. So, for me, for its price, okay naman yung kanyang processor. Pero pinaka main question dito, yung kanyang RAM at ROM. Medyo madamot si Oppo pagdating sa ROM talaga eh. 64GB in-offer pa rin nila. Pero I think sold out yun. Pero yun yung usually nasa around 4,000 to 5,000 pesos. Pero itong 128, mas solid na to. Go for the 128GB, 5,000 to 6,000 pesos na lang siya from its SRP na nasa out of this world na 10,000 pesos, diba? So, yun ang ating, so, ang pinaka main question dito, mga idol, is kung sulit nga ba talagang i-purchase ang Oppo A6C. Yes, sulit siya pag nakuha nyo ng sale price or affordable lang. Dito lang yan sa ating link. Hindi po siya sulit pag nakuha nyo siya ng 10,000 or even 8,000 pesos pataas. Masulit siya sa presyo na 6,000 pesos below. Kaya yun mga idol, kung naghanap kayo ng isang reliable smartphone today, go for the Oppo A6C. Mura lang siya sa online and I suggest go for the 128GB of internal storage. Mas marami po kayo malalagay dyan at mas convenient siyang gamitin. At sana nakatulong itong mga idol sa inyong buying decision dito sa Oppo A6C. Lalo-lalo na magsisale na naman po, magdo-double number sila naman. At grab yours now hanggang meron pang stock ang Oppo A6C dito sa ating video. Again, yung discount voucher natin ay exclusive lang po yan dito sa ating video.